Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balita dito na tiyak ko hindi nyo ito magustuhan. Kaya magtabi na kayo ng isang basong tubig dahil kailangan nyo ng pangpalamig sa inyong katawan. Grabe ito mga kababayan, kung kayo ay Pilipino talagang magliliyab ang buong katawan mo sa sobrang galit. Grabe itong pinagsasabi at plano pala ng China. Ito yung isa sa mouthpiece ng China, ng Communist China, si Victor Gao, isang propagandista ng Communist Party of China. Ini-interview ng isang US journalist at ang kanyang sagot ay talagang manginginig ang inyong mga kalamnan, mga kababayan. Kaya maganda na kayo ng malamig na tubig para hindi kayo magkaroon ng high blood pressure. Well, ano bang meron sa balitang ito? Ang balita ay sinasabi dito ng mouthpiece ng Communist Party of China, Victor Gao, itong mama na narito sa sa bidyong ito na napakatabil ng bibig, ang sarap hiwain yung dila So ang sabi niya ay ang Pag-asa Island daw ay dapat hindi titirahan ng mga Pilipino at magsilayas na yung mga Pilipino na nakatira sa Pag-asa Island at gibain na yung Pag-asa Coast Guard headquarters diyan dahil in the future isang araw ay aagawin niya ng China by force dahil sa China daw yan. Sos Ginoo. At hindi lang yan, sinama pa sa kanilang history si Douglas MacArthur nang dahil daw sa pagpanalo ng Amerika sa giyera ng World War II ay isinurinder daw ng Japan kung ano man yung nakuha ng Japan na nakanker ng Japan, di ba pati China ay nakuha ng Japan noon. Lahat daw yun ay isinurinder sa Amerika, kaya ibinalik daw ng Amerika kung ano man meron ang China. Kaya ang buong WPS, buong South China Sea ay sa China daw yan, kaya sa kanila daw yan. Dahil kay Douglas MacArthur, napakatarantado talaga ng mga taong ito. Kahit kung ano-ano na lang na historical basis na wala sa basis. Kung pagbasihan natin ang Bilardi map na 18th century pa, that 17th century pa, lahat ng yan, Baho de Masinloc, WPS, ay partiyan ng pag-aangkin ng mga Spanish na mismo nagpangalan ng Pilipinas na Philippines, tribute to King Philip of Spain. Kaya kung ano man ang, klaruhin lang natin, kung ano man ang pagmamayari ng Spain dahil binili ng Amerika ang Pilipinas sa Spain, binayaran ng Spain para magkaroon tayo ng kasarinlan. Kung ano man nandun sa Bilardi map, ayun yung binili ng US. Kaya kasama ang Baho de Masinloc doon. Grabe itong mga inchik na to, kung makalipad lang ako, pagbubuntalin ko itong mga muka nito. Kung ako lang si Superman, mga kababayan. Kaya ito, atin na muna pakinggan ang balita courtesy sa atin ng Good News Philippines. Si Victor Gao, kilala ng mga Pilipino bilang isang propagandista ng Chinese Communist Party, kinumpirma sa isang panayam sa mainstream media na balak ng China na agawin ang Pag-asa Island sa Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Ayon kay Gao, hindi ligtas ang mga nakatira sa Pag-asa Island dahil illegal daw ang kanilang presensya sa lugar. Dagdag pa niya, nakahanda ang China na agawin ang lahat upang depensahan ang bawat pulgada ng kanilang teritoryo. For residents of, say, Pagasa or Thitu Island, they say they feel fearful of attack. What do you make of those claims? If you want to claim safety or sanity on Chinese land that you illegally occupy, you will never be safe because they will be taken over. Sorry, are you suggesting that China will take over Pagasa in the future? Let me say that again in very explicit terms. China will defend every inch of land which belongs to China.
And China, in my view, will never recognize any claim of the Philippines. Therefore, go back to where you belong to and you will be absolutely safe. Nang tinanong ito kung ano ang basya ng mga pag-aangkin ng China sa mga nasasakupan ng Pilipinas, anak ng Tokwa, dinamay pa ni Vector Gao, si General Douglas MacArthur, ang top commander ng Amerika sa panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. What is the basis of China's claims in the South China Sea? The boundary of the Philippines was clearly defined in the 1898 treaty between the United States and Spain after the United States defeated Spain. We believe we are on the right side of history. Go back to August 1945. Now, do you know what happened after Japan unconditionally surrendered? Whatever that belonged to the Philippines was taken back by General MacArthur and the U.S. military. Whatever General MacArthur and the United States Army did not take over from Japanese occupation in 1945 was returned to China. Mayabang itong si Vector Gao, mga kabayan, dahil kung gustuhin daw na iprasyon ng China ang Pilipinas, hindi lamang water cannon ang gagawin nito, mas higit pa. China is accused of grey zone tactics in the South China Sea. What do you make of that claim? If you compare China and the Philippines, if China wants to really apply pressure on the Philippines, China will not use water cannon. Come on, you know this better than I do. Ayan mga kababayan, na narinig nyo yun, napakahambog talaga ng Victor Gao na to eh. Grabe. Kung ano-ano na lang, pati yung Bilardi map ay dahil sa binili daw ng Amerika at Amerika ang nanalo at ang China noon kasi ay kaalyado yan ng Amerika noong World War II. Kaya ibinalik daw ng Amerika lahat ng pagmamayari ng China. Paano pagmamayari ng China, pagmamayari nga ng Spain ng Baho de Masinloc ang buong Pilipinas noon. At nang bilhin niya ng Amerika, lahat ng nandiyan sa mapa ng Spain na nakalagay sa map of the Philippines sa panahon ng Spain, ay yun yung sakop ng Pilipinas. At hindi lang yan, pangalawang pagbasihan na itong UNCLOS, yung United Nations Conventional Law of the Sea na 200 nautical miles galing sa ating mga baybayin, papuntang dagat, yan ay atin. Exclusive Economic Zone. Kaya ano bang pinagbasihan itong mga INCIC? Nako, kung wala nga lang tayong mga pangarap, no? Gera na lang. Kahit bukas, gera na. Kung gano'n na talagang papalayasin yung ating mga kababayan dyan sa Pag-asa Island na nagkaroon na nga ng mga anak dyan. Kung talagang sa INCIC yung Pag-asa Island, bakit walang INCIC sa Pag-asa Island? Pati yung kay General Cloma, no? Yung kay Captain Cloma pala na kiniklaim na yung mga Tito Islands or yung Pag-asa Island dyan. At yung Group of Islands, Kalayaan Group of Islands, na malapit dyan sa Pag-asa Island, yan ay kay Captain Cloma yan eh. Isang Pilipino. At si Cloma mismong naglagay ng mga muhon dyan, tapos hindi daw yan atin pa rin. Yan pa rin ay China. Grabe. Ito ang pinakagrabe itong Pag-asa Island dahil meron na tayong Coast Guard Station dyan eh. Meron tayong Philippine Navy Station dyan, meron tayong headquarters ng Coast Guard ng Philippine Navy, meron tayong eskwelahan dyan, meron tayong community dyan, meron tayong gobernur dyan. Tapos, anong tawag kapag aagawin ng China yan? Invasion na yan, kaya gera na yan mga kababayan. Kaya maganda na lang tayo sa pangyayaring ito. Kung yan ay matuloy, sigurado ako na kanilang isasabayan sa pag-aatake sa Taiwan. Kapag aatake itong mga INCIC sa Taiwan, isasama nila ang Batanes, isasama nila ang parte ng Zambales, Pag-asa Island, Kalayaan Group of Islands, at pati na rin siguro mga isla ng Palawan ay isasali na nila yan mga kababayan. Kaya wag na lang tayong mabigla kapag ganyan. Tayo maghanda na lamang ng ating mga personal survival na mga gamit kasi yan talagang patutunguhan yan eh. Kung ayaw titigil ng China, siyempre mapupuno na tayo sa pambubuli. Konting ano na lang dyan, di ba? Konting banggaan na lang dyan sa WPS ay sisiklab na ang Third World War III kung hindi nangyari sa Iran ay dito talaga sa
Sa karagatan natin yan, mga kababayan, ang World War III. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng Good News PH. Sa isyu naman ng pagsuporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at sa mga bansa na kalapit ng China, ayon kay Gao, malabo daw para sa kanya na kumprontahin ng Amerika ang China. Do you believe that President Trump still wants the United States to, say, counter China's increasing influence in the South China Sea? I think if the United States wants to confront any country now in the world, it's not China. Because they know by confronting China, it is not serving the fundamental interest of the American people. Pero mismong si Admiral Samuel Paparo, ang commander ng US Indo-Pacific Command, ay kinumpirma na nakahanda ang Amerika na makialam sa oras na kumilos ang puwersa ng China laban sa mga kaalyado nito sa South China Sea, West Philippine Sea at maging sa Taiwan. Are we ready to intervene? We're ready, and it's not a matter of will we prevail. It's a matter of how much will we prevail by in terms of the loss. What will we lose en route? The U.S. is also helping the Philippines, which is fighting Chinese aggression and expansion into its sovereign territory in the South China Sea. The USS George Washington Strike Group is deployed there. The purpose of the force that we've got in the South China Sea and the Western Pacific is it's there to demonstrating the ability to immediately impose costs, and if the unforgiving hour comes, we're better aligned and postured to fight together if we must. There's so many guided missile destroyers here in Pearl Harbor, and a significant purpose for them is to be able to defend Hawaii and to defend Guam, the Marianas, our allies and partners. Sa panig naman ng Pilipinas, malakas na ipinahayag ni Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. China ang siyang walang karapatan na manatili sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Is China challenging your territorial integrity? Oh, definitely. That's the world knows that it is illegally occupying areas which it has no right to occupy, not only in the Philippine domain but also in the high seas. Its 9-dash line is the biggest threat to regional stability and peace. Some in China would say that their behaviour in the South China Sea is even somewhat merciful, that they only water cannon, for example. It's kind of perverse to say that water cannoning in an area where you're not supposed to be is merciful, and only a masochist would accept that. How much of a concern is it to you that China has built artificial islands within the Philippines maritime territory? It is a very big concern, not only for the Philippines, but for the rest of the free world, because these are sea lanes which are not supposed to be the subject of any such fortifications. You, of course, say that the United States is a really important partner, but you're also acknowledging that there is this growing coalition of partners. How important is it to you to grow the number of countries who would support It the is Philippines? extremely important, and it is, in fact, one of my major responsibilities to grow this coalition into a sustainable coalition. Okay, so ito na nga mga kababayan, yung kanina si Admiral Samuel Paparo, ang commander ng Indo-Pacific US Navy na nakadestino sa Indo-Pacific malapit sa Pilipinas, ay nagpahayag na talagang suportado nila ang Pilipinas kapag gagawin ng China yung sinabi nila na kukunin by force ang Pag-asa Island, ang Bao de Masinloc, ang Kalayaan Group of Islands, parte ng Zambales, parte ng Palawan, ay talagang nandiyan ang Amerika para sa atin, mga kababayan. Kaya baliktad yung sinabi nitong Victor Gao. Baka si Xi Jinping ang matakot na galawin ng Pilipinas at Taiwan dahil nga nandiyan ang Amerika. Ang Amerika ngayon ay dinudubli na ang production ng missiles, ng munitions, ammunitions, at saka makabagong mga missiles na maliliit pero mas malakas kaysa mga malalaking missiles noon ng US. Ito yung tinatawag na tactical nukes. Maliliit lang siya na missile pero may kargang nuklear. Yun yung pinapadami ngayon ni Trump Kasi alam niya na kailangan ng maraming maliliit na bomba na mas malakas para mas marami ang madadala ng eroplano. Kaya kapag gera diyan sa gawin ng Pag-asa Island, of course, kahit ako'y walang diyan,
walang mga relative sa pag-asa, pero ang simpatiya ko ay nandyan pa rin. At kapag tayo i-komisyon ng US na magipaglaban, ay sasali tayo diyan, mga kababayan. Alright, anong masasabi niyo dito sa panunupil, pananakop ng China, pananakot sa atin, hindi nila pananakop, kundi tinatakot tayo, binubuli tayo, at kukunan tayo ng mga lupain sa ating mismong teritoryo. Grabe na talaga. Pag-comment na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, maraming salamat sa pag-subscribe sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyo. Mabuhay ang Pilipinas!